Na-explain ko na sa inyo yung arithmetic operators, yung addition, subtraction, etc. etc. Yung relational operator, yung greater than or less than, equal. And meron pa tayo isa pang klase ng operators. Ito yung tinatawag na logical operators. Let's see kung ano yung symbol niya. And, sabihin ng and, double ampersand. Yung or, double vertical bar, and meron tayong tinatawag na not operator. Itong tatlong to, explain ko sa inyo right now. Gawa tayo ng variable na int. Sabihin natin x is equal to 1. Sa arithmetic, sa relational operator, 1 means true and 0 is false. Kaya ulit natin i-print ang mga to. Value of x is %d and x. Okay na tayo dyan. Let's see kung nag-work yung program, and it says value of x is 1. Kaya try na din natin i-update ito, yung logical operator. Sabihin ng end, i-compare niya yung dalawang nasa tabi nung itong nasa left side niya tsaka itong nasa right side niya. Pag parehas daw true, pag itong nasa left side niya ay true at itong nasa right side niya ay true din, ibig sabihin yan, ito ay magiging 1 din or true. Ibig sabihin, and both must be true para maging true. Let's see yung output. Bilang value of x is 1. Try natin gawing tong false. Yung isa sa kanila magiging false. Natin tong 0. Tulad din na sinabi ko, both must be true para maging true yung sagot o yung output, at isa-save niya yun dito yung magiging result. So, hindi siya parehas true. Ang mangyari dito, ang magiging mako-convert to sa 0 at masasave kay x. And let's see. At ayun na nga, ang value daw ni x ay 0. And try naman natin to kung parehas tong 0. And sabi nga, both must be true. Kaya 0 pa rin yan. Okay na tayo sa logical, and try natin yung or operator. Sa or, double vertical bar. Sa keyboard natin, usually nasa tabi siya ni space, ng enter key or backspace. Malapit siya doon. And ang ibig sabihin ng logical or, alin man sa dalawa ang 1 or true, alin man sa dalawa yung true, ang magiging result ay true. Kaya sabihin natin itong isa ay true. Tayo ng build and run, and nag-output siya as 1 kasi nga sabi ko isa lang sa kanila kailangan maging true para maging true, or else pag wala sa kanilang dalawa ang magiging sagot ay false or 0. Try natin yun na wala ni isa sa kanila ang true, and then build and run, and value of x is 0. Try din natin itong isa kahit nonsense na i-test dahil nga parehas lang yun, pinag-iba lang natin ng pwesto. And sabi value of x is 1 dahil isa nga ay true, kahit iparehas natin itong true, karoon din naman natin build and run, value of x is 1. Yun na yung logical or operator. And lastly, yung logical not, ibig sabihin inverse niya yung value, babaligtarin niya yung true, gagawin niyang false, yung false gagawin niyang true. Let's see, itong 1 ay gagawin niyang
false. I-invert natin to, try natin ng build and run. And yung value ng 1 ay naging 0, binaliktad. At itong 0, itong false, magiging true once na ginamitan natin ng not operator. And okay tayo dyan. Tama dyan. Na yung mga logical operators, meron tayo dito tinatawag na truth table sa operators. Sabihin natin x and y, table na bawa 1 to 1, yan 1 0 0 1 and 0 0. Kapag in-end ko daw to x and y, logical end, ang magiging sagot daw niyan ay 1 dito, 0 dyan, 0 dito, and 0 para dito, para sa logical end yun. Sa logical or, let's copy and paste naging not operated to. Double vertical bar, isa lang sa kanila, kaya ito yung truth table. Once na kinumpare niya si x and y, ito daw ang magiging result. Ginamitan niyang logical or operator, ito daw magiging result. Same dito, pag ginamitan niyang logical and operator, ito magiging result. And sa logical not, sabihin natin x is 1 and 0, gamitan natin yung logical not, inverse yung value, wag ito magiging 0, ito ay magiging 1. Ito i-save nyo sa notes ninyo. I-try natin i-comment out to, and I'll show you some examples pa na magagamit itong logical operators. Sabihin natin meron tayong x a is equal to 1 for true and b b is equal to logical 0 logical false pala, sorry, and x is getting the value of a and logical and b, so 1 and 0 ano result, of course 0 ang result. Sorry, nakalimutan natin yung terminate semicolon, and then update, build and run, and the value of x is 0. Ngayon yung logical operator, try na natin gamitin sa ating previous program sa last video. And ito na yon yung sasabi kong issue. Now, what if yung in-enter niyang age ay gender is small m. Gusto natin either small or big M, ay wala tayong problem sa program natin. Ito yung gamit tayo ng logical operators, and let's see kung ano mangyayari natin tong logical or, sabihin ng or, kung alin man sa dalawa m. Kung gender, if gender is capital M or gender is small m, alin man sa kanilang dalawa mag-true, ay gagawin niyo nasa loob ni if statement. And let's see kung ano nangyayari. Then build and run, tayo natin M 21, and okay tayo dyan. Okay na tayo sa capital M, small m, try natin capital M, and good pa rin tayo dito. Kaya i-update na rin natin itong isa for female. Female gender
is equal to small f. Natin din yung female. Okay ba? And okay nga. Yan, gamit na natin dito yung logical OR operator na solve na natin yung issue. Pero gusto ko pang i-modify itong program na to. Ayokong gumamit ng nested if statement. Itong, kung mapapansin niyo, itong age pwede din natin ilagay dito sa testing ni if using logical and. Ibig sabihin nito, if gender ay male and age is 21, if di-display niya yung happy birthday. At saka, kung gender ay female and age is 18, magdi-display din si happy birthday. Yung and, ito yung magagamit natin yung logical and operator. Let's update this program and mag-add tayo ng and is age is the age natin 21 for male, and also update na natin din si female and set it to 18. And then kapag nga daw true, natin happy birthday, else if happy birthday, or else natin yan na tayo dito, invalid gender pa din dito. Sabihin nito, pero yung gusto natin isama sa possible na may error tong program na runtime error, kasi baka ang mangyari, i-test niya muna ito, yung gender ay small m, at saka if gender is small m and age is 21, saka lang ito mag to true. Hindi na natin na-test. So, kung baka humiwalay ito, try natin possible error. Try mo din muna natin build ito bago tayo pumunta doon. Build and run, and nakalimutan natin yung semicolon mm 21, good pa rin tayo dyan. Small m 21, good. Wala tayong problem sa program natin. Try natin ito ipaloob sa isang parenthesis. Ano kaya mangyayari? Nakita natin yung may highlight na parenthesis. Ito may pair siya, by pairs dapat siya. Ito yan, space para dito ay mali ito, and lagyan natin ng parenthesis. Ibig sabihin nito, una niyang gagawin yung nasa loob nito, which is kung m ang tinype ko and 21 yung age, magiging 1 to. And if 1 to, at ito ay hindi na magte-test. Try natin m age 21 and says happy birthday, and capital M 21, ganun pa rin naman, but it's not sense yung parenthesis. Parang same din siya sa ating arithmetic, yung mga calculations na pwede tayo gumamit ng parenthesis kung meron tayong mga bagay na gusto ipaloob muna. Yun yung magkakagroup bago
i-calculate sa iba, i-compare mga ganyan using logical operators. And this time guys, tapos na tayo sa ating video tutorial. This about logical operators. Thank you guys. Don't forget, i-note natin yung tatlong logical operator and yung truth table nun. Yung truth table nun makita natin sa Google. Thank you guys. Salamat.